Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon minsan pa po mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. It is indeed a great morning. Amen. Amen. Nabati nyo na ho ba ang inyong katabi ng Merry Christmas, Happy New Year? How about congratulations? Nabati nyo na ho ba sila ng congratulations? Kasi po, kagaya nga ng sinabi ni Sister Joy kanina, yung ating worship leader, today marks the last Sunday for the year 2025. At kung titignan po natin at bibilangin natin, actually there are only 52 Sundays for 2025. Ano po? At kung magre-reflect tayo ng konti out from those 52 weeks that we have, sa palagay nyo, mga nakailang linggo po kaya tayo na tayo po ay nakapag-commit para sa Panginoon. Again, I'm not throwing these questions to you to blame you nor to condemn you, sisihin kayo, takutin kayo. No. Ang gusto ko lang tignan natin yung praktikalidad ng katotohanan that in that 52 weeks sa loob ng 2025, ilan kayang week yung nai-commit natin sa Panginoon. Kasi isa sa pinakamahirap sa lahat na atin kaharapin sa buhay, yung tinatawag nating regrets. Amen? Alam niyo po, recently may mga studies na ginawa sa mga taong malapit ng malagutan ng hininga. At usually po, yung mga respondents po nila, yung mga tao pong nasa palliative care na tinatawag, or yung mga cases na sandali na lang yung binibilang na araw sa buhay nila. At alam niyo po ba kung ano po yung resulta ng survey, mga kapatid? Kung ano po yung mga pinagsisihan nila? Karamihan po sa kanila, ang mga pinagsisisihan po nila ay hindi ang mga bagay na ginawa nila, kung hindi sa mga bagay na hindi nila ginawa. Of course, meron din pong mga bagay na pinagsisisihan sila, pero mas maraming mga sentiments na, sayang, hindi ko ginawa to, hindi ko naman ginawa yon. Yung mga ganong klaseng moment. Siguro po mga kapatid, when we are at that point where we really have to say goodbye to this early life, isa sa mga bagay na dapat nating pakasiguraduhin is that we are not possessed by vain regrets. Minsan nakakalungkot kapag tayo ay nakakakita ng mga namamatayan. Pero yun yung realidad ng buhay eh. Ang isa sa mga mapapansin nyo, kung minsan merong mga namatayan na grabe yung iniyak nung naiwan. At kadalasan kung sino yung malakas umiyak, yun yung matindi yung regrets with that person na pumanaw. Ano mga kapatid? Kaya, payagan nyo po kung tignan natin, paano nga ba natin dapat i-deal, dapat i-handle yung tinatawag nating regrets sa buhay. This morning, mga kapatid, fueled by hope, I think, let's use this timely opportunity kasi year-end po siya, year-end evaluation for a good life reflection. And at the same time, balancing it with biblical truth na of course, walang kasamang panghuhusga at panunumbat. So with this, ang title po ng ating bagong series na pag-aaralan is pinamagatang The Science of Life. The Science of Life. Samahan niyo po akong manalangin, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa mga panahon na inyong binigay sa amin. Salamat po sa lahat ng pagkakataon na kayo po ay mas lalo naming nakikilala sa pamamagitan ng iyong mga salita. Nang sa gayon po ay malasap po namin ang ganda, ang sarap, at ang saya ng buhay. Kaya Panginoon, tulungan at pangunahan mo po kami sa mga sandaling ito. Mangusap po kayo sa amin this morning, Lord, at turuan niyo po kami upang ang magaganda niyong layunin sa amin ay mangyari at maganap to the fullest.
Salamat po sa buhay na pinagkaloob mo po sa amin, Lord. We thank you and we praise you. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. Praise God. Papuri po sa Panginoon. Meron ho tayong tinatawag na the science of life. Palitan ho natin yung salita, the science of life. Dahil yung mga sayang at yung mga panghihinayang, parte po yan at kasama din ng buhay. Pero pwede ho yang mabawasan at pwede ho yang maiwasan. Yan po yung titignan natin sa ating series. Ang part 1 po natin ay specifically referring to the how to live without regrets. Choosing what truly matters most. Kasi po ang katotohanan po talaga ng buhay, maraming mga tao sa bagong ngayon, they do not regret what they failed to achieve. They regret what they neglected, what they postponed, or what they took for granted in life. Kaya po madalas ang regret, para bang it sounded like, ay, kung meron lang sana akong mas maraming oras, o kung sana lang nagsorry ako agad. Sana lang, simula pa lang nung buhay ko, inuna ko na si Lord. Alam niyo po kasi, the tragedy of regret is not that when we feel it. The tragedy is when it comes too late. Too late to change. Yan po yung pinakamasakit sa regrets. Yung masakit sa panghihinayang ay hindi kapag nararamdaman mo ito kundi kapag huli na ang lahat para magbago, para mabago. So what does the Bible say about the science of life, about the regrets of life? Regret comes from living for the wrong priorities. Ang may pinanghihinayangan sa buhay ay nagmumula sa pamumuhay ng may maling prioridad. Sabi ko sa Luke 12:15, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possession. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Itinuro po sa atin ni Jesus na ang tunay na buhay ay hindi nasusukat sa kung ano ang ating pag-aari. Di ba? It is not what you have, but it is how you have. Kundi sa kung sino tayo sa harap ng Diyos. Yung greed po kasi, it quietly convinces people that happiness, security, and meaning of life, para bang it comes from accumulating more. Di ba ganun yung buhay? Yung mga taong madalas mapagod sa buhay? Kayod lang ng kayod, grind lang ng grind. Achieve lang ng achieve, kuha lang ng kuha. Pero kahit anong nakukuha nila, pag nakuha nila, akala nila tapos na. No, it doesn't end there. At very soon, mapagtatanto po ng tao na sa takdang panahon na ang possession can never really satisfy the soul. Kaya po ni-redirect po ni Jesus Christ yung ating focus from having more to living rightly. Ipinaalala niya po sa atin that eternal value matters more than material gain. Nung bata ho ako, isa ho sa mga pinangarap ko yung magkaroon ng magandang sasakyan. At alam ko ho, pag nagpastor ako, hindi ko ma-achieve yun. Kaya sabi ko, ay hindi. Bibili muna ako ng ganito bago ako maglilingkod sa Panginoon. Kukuha muna ako ng ganito bago ako maglilingkod sa Panginoon. Pero it doesn't end there. Akala mo, pag nakuha mo, yun na. Pero after a while, after a few days, after a few weeks, after a few years, wala na. Parang wala lang. Kasi wala doon talaga yung value ng buhay Kaya po, ang Panginoong Jesus, nire-redirect niya yung ating mga puso. Kasi po, base po sa pag-aaral, karamihan po sa mga regrets ng ating buhay, it comes from chasing success, but losing family. This is one good example. Meron daw pong isang lalaki na ginugol ang kanyang buhay sa pagtatayo ng isang malaking bahay.
Nagtrabaho po siya araw at gabi upang ang kanyang pamilya ay magkaroon ng lahat-lahat. Subalit nang matapos na po ang bahay, mapapansin niyo po agad na ang bahay ay sobrang tahimik. Kasi po yung mga anak na supposed to be na naandun, nangagsilaki na. Tapos yung kanyang asawa naman ay lumayo na since nasanay naman na malayo siya. At kung titignan mo ang mga kwarto, ang dami nilang kwarto, 5, 6, 7, 8, 1,007 na kwarto, dami nun. Walang laman. So madalas ganito po yung regrets ng mga taong ibinuhos lahat ang kanilang sarili sa kakahabol sa success. Na you built a house for your family but forgot to build a life with them. Kaya nga siguro yung mga himatok po ng mga taong mga ganito ay I achieved success but I lost the people it was meant for. Alam niyo po kasi ang tagumpay ay hungkag kapag ang mga taong mahal mo ay hindi lumalakad sa tabi mo. Ano pa po? Gaining more money but losing peace. Meron daw pong isang lalaki na kumita ng sapat na pera para lang mabili lahat ng gustuhin niya. Halos lahat nabili niya na po, maliban sa isa. Alam niyo po kung ano yon? Hindi niya kayang bilhin yung pagtulog. Hirap na hirap po siyang matulog. Kasi naman, yung mga gabi niya, punong-puno po ng worries. Yung daytime naman niya, punong-puno ng takot na baka mawala sa kanya yung mga pinundar niya, kaya bantay siya ng bantay. Kaya isang gabi sinabi niya, ako ay mayaman sa mga ari-arian, ngunit mahirap naman ako sa kapahingahan. Yung regret po, it teaches us this truth that money can fill the hand, but only peace can fill the heart. Na ang pera ay maaring punan ang inyong mga kamay, ngunit ang tanging kapayapaan lamang ang pwedeng pumuno sa inyong mga puso. At matatagpuan lamang po natin, kanino ang kapayapaan? From the Prince of Peace. Amen? At sino po yung ating Prince of Peace? Ang ating Panginoon. Amen? Ano pa po? Building careers but neglecting character. Meron daw pong isang lalaki na mabilis na ma-promote sa kanyang career, kaya naman famous siya at laging main character ng lahat. Kaya lang, sa paglipas ng mga panahon, unti-unti po siyang nalimot. Kaya gumawa po siya, even ng mga baluktot na pamamaraan, para lang ma-retain niya yung pagiging famous niya. Kaya dumating po siya sa point na kahit sariling konsensya niya, hindi niya na pinapansin. Hanggang sa nawala na yung tiwala ng mga tao sa kanya. So usually, sa mga karamihan, ganito po yung nagiging pakiramdam ng mga politiko. Hindi ko ho nila lahat, karamihan lamang po. At kapag huli na yung lahat, doon niya nare-realize na wala palang totoong taong natitira para sa kanya. And what does the great shows on this lesson again? That careers can be rebuilt, but character once neglected, mahirap na po siyang i-restore. So, si Jesus po, ni-remind niya tayo that life is more than what we accumulate kasi what we prioritize today determines what we regret tomorrow. Kaya po regret, it also grows when we delay what matters most. Alam mo yung tama, alam mo yung dapat, pero teka lang, wait lang. Ganun po yung sinasabi natin. So aside from wrong priorities, yung dinidelay mo yung mga mas importante, it also leads to regret. Sabi nga sa John 6:27, do not work for food that spoils, but for food that endures, the eternal life. Huwag ang pagkaing nasisira ang iyong pagsikapang kamtan.
kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Alam niyo ba, ang number one culprit ng pagkitil ng buhay ng tao, alam niyo po kung ano? Kung namamatay ka dahil hindi ka kumakain, mas lalong mamamatay ka pag kain ka ng kain. Pero ang pagkain nagmumula sa Panginoon, ito po'y nagbibigay ng buhay. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. Amen? Now, mga kapatid, wala pa tayo sa pinaka-gis at reflection. Maiksi lang po to, huwag kayong mag-alala. Hindi po to 3 oras. Ano ba yung madalas nating mga dinidelay sa buhay? Una, isa ho sa mga na pumasok sa isip ko, I'll forgive when I am ready. I'll forgive when I'm ready. Ito pong sentence na to, it sounded like wise. Pero ang katotohanan, madalas, it means never. Ang forgiveness po kasi is not a feeling that you wait for. Hindi siya pakiramdam, kundi isa siyang desisyon that you have to choose. Kaya po ang waiting to feel ready, pinapayagan lamang kasi nito kapag sinabi mong, okay, wait lang, di pa ako handa. Ibig sabihin, pinapayagan mo yung bitterness, pinapayagan mo yung kapaitan na sumugat ng mas malalim sa puso mo hanggang ang puso mo'y maging pusong bato. Matigas na puso. Amen? Or kaya naman, I'll spend time with my family when life slows down. Pag settled na ako sa career, Brad, pag settled na ako sa finances ko, promise, babawi ako sa pamilya ko. Kaso po, ang buhay, ang katotohanan ng buhay, bihira pong bumagal ito eh. Kasi araw-araw, hindi ka naman talaga mauubusan ng dapat mong gawin. Amen? Palaging meron kang dapat gawin. So, delaying the supposed to be priorities, pwedeng-pwede na mag-lead sa mga sayang ng ating buhay. Yung family time po kasi, it is not found when life slows down. It is chosen even while life is busy. Or kaya naman po, ganitong principle. I'll serve God later. Yung later natin, it sounded like reasonable. Ay, saka na lang ako maglilingkod sa Panginoon kasi busy pa ako sa pag-aaral eh. Ay, saka na lang ako maglilingkod sa Panginoon kasi busy pa ako sa trabaho eh. Ay, saka na lang ako maglilingkod sa Panginoon kasi papakasal ako eh. Ay, saka na lang ako maglilingkod sa Panginoon kasi buntis na yung misis ko eh. Ay, saka na lang ako maglilingkod sa Panginoon kasi kapapanganak lang ng misis ko. Ay, saka na lang ako sa kakasakahan mo na lang, gulat ka na lang, andun ka na sa bed of ending. Mabuti kung ma-realize mo pa na nasa bed of ending ka. Pwede kasing ganun lang, wala ka na. I'll serve God later. It sounds reasonable, but it is dangerously uncertain. Tandaan po natin that delayed obedience is often disguised as disobedience. Lalo na yung pagsasabi ng, Lord, I'm very busy. Wag mo na ngayon, Lord, medyo busy pa. Kasi po, alam mo yun, Lord, magbabagong taon eh. Huling Sunday naman na, balato mo na sa akin to, Lord. Diba? Kasi po ang realidad ng buhay, hindi naman talaga nauubos yung pagiging busy natin. So ang tanong, what really keeps you busy? Lord, I'm busy. Next time na lang, Lord, ha? Alam niyo po mga kapatid, sa bagong ngayon, we live in a world where busy is almost a virtue. Na para bang it's the excuse everyone's understand. Na pag sinabi mong, I'm busy,
Ano bang ibig sabihin nun? Hello? Meron ka bang common sense? I'm busy. I'm busy. Para bang, para bang auto-excuse ka na agad sa lahat pag sinabi mong, I'm busy. Actually, if I may say, para po siyang scapegoat eh. Or kaya naman isa po siyang shield we hold up whenever life feels too crowded. Diba? But spiritually, mga kapatid, busy can become one of the most dangerous words. Dangerous word in our vocabulary. Bakit po? Naalala ko po tuloy yung kwento. Kwentong pambata sa kwento ni Luke 10:38 to 42. Dito po makikita natin ng malinaw kung ano ang pinipicture na danger ng pagiging busy through someone na pwedeng many of us would resemble more than that we admit it. Sino po? Si Martha. Siguro ayaw lang sigurong aminin ng lahat sa atin dito na paminsan-minsan nagmamarta tayo. Pakitanong nyo nga po yung katabi nyo. Ay, nagmamarta ka ba? Ay, Brad, tong katabi ko, ano to, hybrid. Hindi lang Marta to. Marta na, Marites pa. Okay? Basahin po natin ng mabilis ang Luke 10:38 to 42. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing, Panginoon, baliwala po ba sa inyo yung na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda na nag-iisa? Pakisabihan niyo nga po siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. You see, mga kapatid, si Marta po, hindi naman siya ungodly, amen? Masamang tao ba si Marta? Hindi. Kristiyano ba si Marta? Of course, Kristiyano siya. She wasn't faithless. And she wasn't uninterested in Jesus. Sa totoo nga lang, alam niya, binibigyan niya ng importansya yung presensya ng Panginoon. Kaya lang, sa kakaibang pamamaraan. Sa totoo nga lang po, winelcome ni Marta si Jesus Christ sa kanilang bahay. Amen? Pagkatapos po noon, she served out her genuine devotion. Kaya lang po, ito po yung sobering reality po dito, mga kapatid. Pakinggan po natin at tignan po nating mabuti. You can be doing ministry for Christ and still be drifting away from Christ. Alam niyo yung gumagawa ka at nagsiserve ka para sa ministry kay Jesus, pero at the same time, yung puso mo palayo ng palayo sa Panginoon, tugtog ka ng tugtog, kanta ka ng kanta, attend ka ng attend. Pero yung puso mo, nararamdaman mo lumalayo, 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 lumalayo. Wrong priorities. Ang sabi po ni Lucas sa book niya, si Martha kasi was distracted with much serving. Alam niyo po yung sobrang paglilingkod, too much focus on the technicalities, too much focus on the image of the church. Pinakaka-technical niyo yung pag-aawitan. Pinakaka-technical niyo yung pagtutugtugan.
Pero pagkatapos yun namang mag-serve, hindi kayo nagpe-pay attention sa Word of God. Asan kayo? Si Martha po, she is not distracted by sin. She is not distracted by rebellion. Hindi naman siya nagre-rebelde eh. Kundi she is distracted by a good thing, which is pagmi-ministry. Na yun nga lang, naging over na. Kaya, it slowly pulled her away from the best thing. She is doing the good thing, but she is being pulled away from the best thing. What is the best thing? The presence of the Lord. So bakit po ito nangyari sa kanya? Kasi nga po, punong-puno yung kamay niya eh. Her hands were full, but her heart was slowly running empty. Sa dami ng ginagawa niya, na overburn tuloy siya. Sa halip na maging masaya siya, napuno siya ng galit sa kapatid niyang si Maria at napuno siya ng reklamo sa Panginoon. Kasi nga, nasagad siya ng hindi naman dapat eh. Na para bang sa tingin niya, hindi nakikita ng Lord yung katamaran at kapabayaan ng iba versus sa sobrang kabisihan niya. And when she finally reached her breaking point, si Jesus po, He responded with words that cut through the centuries. Sabi niya, sabi ni Jesus Christ, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. About many things. About many things. You are anxious and troubled about many things. But there is only one thing necessary. And that one thing necessary is, I think, one of the best questions that we can throw out to ourselves right now. One thing necessary versus the many things we are so anxious and we are so troubled about. Alam niyo mga kapatid, yung ginawa ni Martha is not actually a rebuke of service. At ang Bible po, it never dismisses the importance of serving. Itong nangyari po kay Martha is actually a rebuke of misplaced priorities. Misplaced priorities can lead to regrets, can lead to the sayang of life. Never naman pong naging issue yung workload ni Martha yung mga ginagawa niya eh. It was never an issue. Kaya lang kasi para bang her work had taken the place of her worship. Nag-worship ka, alam niyo ba, kaya maganda pagkabisado niyo yung kanta. Pag nag-worship, pumikit na lang kayo para wala kayong nakikita, para hindi kayo nadidistract. Di naman ho pang-i-snap na pag nag-worship ka, yung late ka na nga dumating, gusto mo kamayan ka pa lahat ng mga kapatid mo nag-worship. Pumupunta ka sa church, not just because of your brothers and sisters, of course, but we are here for one purpose, one necessary purpose, and that is to glorify God and to be with God. Amen? Sayang ang pagkakataon, ang ganda-ganda ng awitan natin kanina, ang sarap-sarap magpuri sa Panginoon. Pero ikaw naramdaman, nag-vibrate yung phone ko, sinilip ko, sino kaya yun? Again, hindi po ako nanunumbat. Tao lang din po ako. But we really need to see these things. Kailangan nating makita yung mga pangyayaring ganito. Yung mga wrong priorities sa buhay, it might take us away from God na hindi natin napapansin dahan-dahan. Ang mabigat pa dito, mga kapatid, she allowed the urgent to suffocate the essentials. She let the activity overshadow the intimacy. Maraming mga ganyang Kristiyano eh.
I'm not saying na wag nang mag-practice, wag nang mag-rehearsal sa tugtugan. Mali naman po yun. Of course, pag nagbigay tayo ng serbisyo sa Panginoon, we should be giving the best. Amen? Pero dapat, pag tapos na yung practice, tapos na yung ating rehearsal, hindi na dapat showmanship yun kundi worship na yun You are no longer there, but you are there for Christ and to give glory to the name of the Lord Most High. Amen? Kasi dun mo lang mararamdaman ang totoong presensya ng Panginoon kapag inalis mo sa eksena yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kapag inalis mo sa eksena yung mga pangyayari sa isip mo at saka sa puso mo. At wala kang ibang inisip kung hindi ang kabutihan ng Panginoon. Imagine. Patapos na yung 2025, buhay pa din ako. Patapos na yung 2025, kaya ko pa rin kumanta at magpuri sa Panginoon. Hindi ho natin masabi, but there can be instances in our lives na kahit gusto nating kumanta, wala nang lumalabas sa boses natin. Kasi nga, may sakit ka na. Gusto mo nang umalakpak at sumayaw sa Panginoon habang nagpupuri, kaya lang, hirap ka nang maglakad papunta sa church. Hindi ho natin pinagtatama, realidad ho yun ng buhay. At nakaka-bless ho yung mga nag-struggle physically, pero nagpupunta pa rin sa church. Sana lang hindi pagsubok yung magtulak sa'yo papunta dito. Sana lang hindi sakit, hindi karamdaman, hindi mga problema. Sana yung magtulak sa'yo papunta dito, yung pag-ibig mo sa Panginoon. Kasi masakit yon kapatid. Mahirap yon kapatid. Yung pupunta ka dito, punong-puno ka at bigat ka at hindi mo na kaya na para bang pakiramdam mo, lulubog ka na sa lupa. Mahirap yon mga kapatid. At isa yon sa mga sayang ng buhay mo. Habang kaya mo pa, habang malakas ka pa, bakit hindi mo na itodo bigay ang pagpupuri sa Panginoon? Tignan naman po natin si Mary. Habang itong si Mary, mas pinili niya na lang na makinig at maupo sa paanan ni Jesus Christ. Yung bang sabik siya sa presensya ng Panginoon. Alam niya kasi na yung presence ng Panginoon is the anchor of her soul. Pagkatapos si Jesus, ni-reaffirm niya pa that Mary has chosen the good portion that cannot be taken away from her. Siguro po, theologically speaking, makikita natin yung profound message sa kwentong ito that the presence of Christ is the believer's highest good. That communication with Christ is not optional, but it is foundational. That spiritual strength flows from abiding, not from achieving. Ang spiritual na strength ay dumadaloy mula sa pananatili, hindi mula sa pagkamit. That God desires your heart. God desires your heart before your hands. He desires your worship before your work. Mas ninanais ng Diyos ang inyong puso bago pa ang inyong mga kamay. Mas ninanais ng Diyos ang inyong pagsamba bago pa ang inyong mga gawain. Kaya pag sinabi mong, Lord, I'm busy, busy becomes your consistent excuse and it reveals something deeper. It only means one thing, that your schedule has taken the throne that only Christ deserves. Kapag hindi ka nasampal niyang nakasulat na yan sa slide, ewan ko lang, mga kapatid, lahat tayo, we're so busy.
Lahat tayo candidate for this awakening, for this reminder ng Panginoon sa atin. Bago mahuli ang lahat. Mga kapatid, the science of life. Si Lord naman kasi, He's not asking for your perfection. He's only asking for your attention. He asks for your presence. He asks for your first love. So as we end up our 2025, let's pause for a moment and examine the pace you are keeping, the science of life. Bago pa mahuli ang lahat, mga kapatid, why don't you ask yourselves honestly, baka naman sobrang nabisi ka at naging barrier na yan between you and God. Mga kapatid, busy was never an excuse that Jesus accepted. It is never a reason to withhold your heart from Him. Bakit hindi tayo manumbalik sa Kanya at gayahin natin si Maria to sit at His feet again? At hayaan natin ang salita ng Panginoon ngayon na mag-reorder ng pagkakagulo-gulo ng ating mga priorities sa buhay so that His presence become your one necessary thing. Yun ang magiging pinaka-importante sa iyo. Kaya mga kapatid, as we say goodbye to 2025, this might be one of the sayings of our life. Huwag sana nating patagalin at hintayin pa na huli na ang lahat ng sandali na dumating ang mga sayang ng ating buhay. Because delayed obedience often becomes permanent regrets. Starting today, mga kapatid, this coming 2026, by God's grace, regret can still be rewritten. Habang buhay ka pa, habang may hininga ka pa, if you're still breathing, God is still giving you time. Ay, kasi Brad, matanda na ako. Alam mo naman, mahina na ako. No. You can still open your mouth. You can still pray at your possession. You can still do ministry that doesn't require a lot of physical strength. Pag gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw mo, busy ka. If you're still breathing, God is still giving you time. If there is a conviction, a little conviction in your heart, maliit na kurot sa iyong puso sa mga sandaling ito, God is talking to you. He is giving you an invitation to serve Him with all of your hearts. Mga kapatid, the sayang of life, wag nating hintayin na maging huli ang lahat. Sa mga sandaling ito, can I request everybody to please stand? God is giving us the wisdom that we can be able to surpass any negative attitudes, any negative circumstances that we may face in for our futures. Kaya sa mga sandaling ito, mga kapatid, I know God has a purpose bakit ka nandito sa lugar na ito. He's giving you an invitation right now to offer your life to Him. This coming 2026 is a good opportunity to reset yourself. The best prayer that we can have sa mga sandaling ito is the prayer that comes from your heart. Why don't you bow your head, close your eyes, at galing sa ikabuturan ng iyong puso, kausapin mo yung Panginoon at sabihin mo sa Kanya lahat ng gusto mong sabihin. Alam mo, kapatid, miss na miss ka ng Panginoon eh. Miss na miss ng Panginoon yung atensyon na binibigay mo sa Kanya.
And right now, this coming 2026, one thing necessary. One thing is the only necessary thing, and that is Jesus Christ. Oh, hallelujah. We come to you, Lord. We seek your presence. We invite your Holy Spirit to be in this place right now, God. Oh, oh God, oh God. Mangusap ka po sa aking mga kapatid right now, Lord Jesus. Oh God, oh God, oh God, oh God. Alam kong may plano ka sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for you have teach us and taught us how to number our days with wisdom, that we may gain a heart that is from you, Lord. Kaya po, Panginoon, help us to choose what matters most in our lives right now. We might be swamped with a lot of things. We might be doing a lot of things. We might be busy with a lot of work, Lord God. But one thing is necessary, and that is you. That is you alone, oh God. Kasi Lord, yung mga kinikita naming pera, yung mga trabaho namin, yung mga titles namin, yung mga kapangyarihan namin dito sa lupa, yung mga ari-arian namin dito sa lupa, it cannot protect us from leaving this planet, Lord God. One thing is for sure, the time will come we will leave this world. At kapag dumating po yung panahon na yun, Panginoon, we can confidently say that to die is gain. And to live for you, Lord Jesus, is the best thing that can happen in this world, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa mga sandaling ito, especially sa pagpasok po ng 2026, help us to choose what matters most in our lives. That we walk in obedience and we live a life that honors you alone, O God. Kapag nagsasalita kami, ikaw ang naririnig. Kapag dumarating kami sa anumang lugar, sa anumang pagkakatipon-tipon, ang presensya mo ang nadarama nila sa amin. Nang sa gayon po, Lord, when we look back, we will not be filled with regrets, but with gratitudes for a life lived for you, Panginoon. Kaya, Panginoon, as a steward of this life that you have given us, wala hong nakakaalam sa amin how many days, how many years that we will still be on this world. Ikaw lamang po, Panginoon. It is no longer our concerns on how many, on when, but our main concern, Lord God, would be the remaining days of our lives, makapagbigay ho kami ng kapurihan at pagpupuri sa inyo. O manatili po tayo sa presensya ng panalangin. I also would like to invite our senior pastor right now. Please pray for us. Sino man po yung meron ding leading ng Banal na Espiritu Santo na nagre-require at humihiling at nagre-request ng panalangin, maluwag po yung ating harapan, yung ating altar, so that we can pray and we can lay our hands on you, brothers and sisters. Huwag po kayong mahiya. The invitation is so clear. God is inviting you right now. All you need to do is to step forward so that we can pray for you. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin kayo, aming Diyos, sa kabutihan niyo. Ang pagmamahal mo sa amin ay walang kapantay kasi tinuturuan mo kami, tinutuwid mo kami sa dapat naming gawin sa aming mga buhay.
Narito po ang bawat isa mong pagpapakumbabang lumalapit sa itinaamin ang mga pagkukulang. Sino bang walang pagkukulang? Lahat kami may kulang, Panginoon. Pero salamat. Itinutuwid mo kami at pinaalala sa amin kung ano ang mas mahalaga sa buhay. You came that we might have life and have it abundantly. Yan ang pangako mo. At gusto mo, Panginoon, ang magtagumpay kami sa laban ng buhay na ito. And I pray, Lord, give your children a humble heart. All of us. Dahil ito, Panginoon, ang nagpapalambot ng puso mo, ang kababaang loob na makita mo sa bawat isa sa amin. Na buong pagpapakumbaba namin inaaming nagkukulang kami sa iyo. At hinihiling namin na tulungan mo kami. Narito po, Panginoon, ang iyong mga anak. Pagpalain mo silang lahat. At tulungan mo sila amin, Diyos, na makasunod sa kalooban mo. May mga pagsubok na dinararaanan ng ilan, may mga karamdaman. Pero Lord, napagtagumpayan mo na ito. Sabi mo, you are the God who heals our diseases. Hindi man physical, spiritual man, o kung anumang klase ng karamdaman, kaya mong pagalingin. All we need to do is claim it, believe it, and have faith in you. Bless your will to be done in our lives. While we are still on earth, Lord, so that in heaven all we need to do is worship you. Every time, O Lord. May your name be glorified in our midst, and even the life of your children right now, Lord. They are here in front of you. Bless their life mightily and use them to be a blessing to others. Thank you so much for hearing our prayers. At maging ang mga kapatid naming nasa likuran din, Panginoon, tulungan mo sila. At hayaan mo ang year 2026 ay tunay na magbigay ng pagbabago sa bawat hakbang na aming gagawin na palapit ng palapit sa inyo. Tulungan mo po kami. Here we are, Holy Spirit. Gawin mo po ang kalooban mo sa aming lahat. We surrender to you. Everything we are, we surrender it all to you, Lord. At alam namin, ikaw lang ang makatutulong at makagagawa namin nito sa amin para sa kalwalhatian ng aming Panginoong Jesus na nagbayad ng lahat ng aming kasalanan sa krus at nagtagumpay at muling babalik upang ipagsama kaming lahat. Salamat, Ama, sa pag-ibig mo. At nakilala namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Muli tinatanggap namin ang lahat ng kasagutan ng mga panalangin aming inilahad sa iyo sa mga sandaling ito. Pagpapatawad, kagalingan, pagtuturo, pag-akay sa aming lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming samot kahilingan. Ang lahat ng tumanggap ay magsabi ng Amen! Amen and amen. Thank you, Lord.